So mga master, may ito troubleshoot tayo dito mga master. So dahil dito sa breaker na to mga master, so nagtitrip siya. So pag ganitong klaseng trouble mga master na nagtitrip yung breaker mga master, so yung unang ginagawa ko dito ay chinicheck ko yung supply nitong breaker na to, yung output ng breaker, kung tama ba yung supply niya. Ay master, on natin yung breaker ulit kasi nga i-check natin kung bakit nagtitrip tong breaker na to. Saka kung kapain mo yung ano master, yung motor ng master, napakainit. Siguro nakailang subok na sila nito kanina. So bawat start siguro ay nagtitrip ka agad yung breaker. So napakainit. So dito mga master ay nag-check ako dito sa line 1, line 3. So may nakukuha tayong 400 volts mga master. So ginagawa ko dito master ay line 1, line 2. So dito master may nakukuha tayo dito 404 volts. So sa output ng breaker mga master ay walang problema. So ngayon master, sa susunod na procedure natin dito mga master, ang ginagawa ko dito, so kung may electrical diagram kayo, tingin kayo sa electrical diagram kung anong load nitong breaker na to. So kung wala kayong electrical diagram, so mag wire to wire talaga kayo. Kung may tag naman, sundan nyo lang yung tagging ng wire. So ito yung electrical diagram niya mga master. So ang hahanapin lang natin dito, itong number ng breaker na to. So 25Q1. So ito yung hahanapin natin sa electrical diagram. Hanapin lang natin yung 25 mga master. 19. So ito mga master. So ito yung electrical diagram niya mga master. So dito mga master, dumaan siya ng dalawang interlock na contactor, 18K3 at saka 18K4, bago siya pumunta sa forward na contactor. So ito na yung reverse contactor niya. So reverse forward lang to master na motor. May safety lang yung motor master. Ito safety protection to ng motor mga master. So ito yung surge suppressor mga master. So protection to ng motor. So ito yun mga master. So tanggalin natin to para makita nyo. So ito yung forma niya mga master. So kung titingnan nyo master, capacitor lang to na may resistor. So ang purpose ito master ay protection to ng voltage spike mga master. So yung lightning. So ang gagawin ko dito master, i-start ko tong forward na to. Ayan, naka-start na yan ng forward. So dito master, tinanggal ko yung wire na UBW na papuntang motor. So ngayon, kung titingnan natin master, ito yung unang interlock niya na contactor. So gumagana siya. So ito yung pangalawa niya na interlock. So gumagana din. So ito yung forward niya na contactor mga master. So kung makita nyo, gumagana din yung forward na contactor. Ngayon check natin dito kung may voltage ba talaga tayong makukuha sa UBW. So UW mga master ay may nakuha tayong 403 volts. So dito sa BW mga master, may nakukuha din tayo ditong 406 volt. So ngayon master, stop natin. So ngayon pagaganahin natin tong reverse na contactor. Ayan, makita yun, naka-start na yung reverse. So pababa. So ngayon master, gumagana yung reverse na contactor. So kung nakita nyo, position dito. So 1. So ito naman yung forward. So nakaposition na sa 0 kasi naka-off na siya. So dito mga master, sa UW niya na reverse ay may nakukuha tayong supply na 403 volts. So dito naman sa BW niya ay may nakukuha din tayo na 403 volts. So ibig sabihin master, so walang problema sa control circuit niya. Sa supply niya at saka sa control circuit niya ay walang problema. So dito tayo mga master mag-proceed sa motor kasi ito yung load niya.
So dito mga master, line 1, line 3. So 7.0, 6.9. So ngayon master, line 1, line 2. So parehas lang mga master. So balance lang. Ito mga master, line 2 ground. So okay naman. Line 2, line 3. So dito mga master, yung motor master ay goods to. So hinala ko dito mga master. So wala nang iba kundi itong brake na to mga master. Itong wire na to mga master. So may 6 siya na wire. Itong mga maliliit na wire na to mga master, black, brown, red. So papuntang brake yan. So, pati itong tatlo na to. So may 6 siya na wire mga master, yung brake na to. So ito yung nagiging sira mga master, itong brake na to. Kaya nag-iinit itong motor na to, nag-high ampere siya dahil dito sa brake na to. So hindi nagre-release yung brake. So ito yung brake niya mga master. So ang gagawin ko dito mga master, ilulus ko itong brake na to, kasi wala naman kami ding pamalit nito. So titesting ko lang kung magtitrip pa ba siya or hindi na pag nire-release ko tong brake na to. So i-release lang natin itong mga master yung brake. So ngayon master, binalik ko na yung wire ng motor. So subukan kong patakbuhin master kung magtitrip pa ba yung breaker na to. Kasi nga talagang yung nakita kong lang problema dito ay yung brake. So hindi siya nagre-release, pero may supply yung brake. So ngayon master, i-start ko ito mga master. So mandar yung motor. So 3.8 ampere mga master. So ito yung reverse niya mga master. Yan, in-start natin sa reverse, 1.8 lang. So yan mga master, nasa limit siya, low limit na siya. So ang problema lang talaga master ay yung brake na to mga master. So hindi siya nagre-release. So, pero may supply siya na galing dito sa motor. So kaya nag-iinit ang motor na to master. So nag high ampere siya, kaya tinitrip niya yung breaker.